Wala kang karapatang makihalugmok sa amin, ha? Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Naramdaman ni Althea ang biglang pagtigil ng mundo sa paligid niya. Nasa harap siya ng prestihiyosong St. Catherine's Academy, isang paaralang pinagpawisan niyang pag-ipunan para sa kanyang anak. Ngunit na yon, parang gusto siyang lamunin ng lupa sa hiya. Nakatayo sa harap niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling tela, alahas na kumikislap sa sikat ng araw, at ekspresyong puno ng paghamak. "Excuse me po?" Halos bulong na sagot ni Althea, pinipigilan ng sarili na hindi manginig ang boses. "Excuse me po," ginaya ni Doña Carmela na may pang-uyam ng ngiti. "Naririnig mo ba ang sarili mo? Ang boses mo'y parang katulong. Nagsasalita ka na parang alila. At tingnan mo naman ang suot mo, parang galing palengke. Akala mo ba'y kahit anong pumasok dito sa St. Catherine's?" Napatingin si Althea sa sariling damit. Isang simpleng cotton dress na maingat niyang pinlano para sa unang araw ng klase ng kanyang anak. Hindi ito designer, hindi ito mamahalin, ngunit malinis at maayos. Pero sa harap ng babaeng ito, pakiramdam niya biglang naging maliit ang lahat ng pinaghirapan niya. "Mommy!" Naramdaman ni Althea ang paghila sa laylayan ng kanyang damit. Bumaba ang tingin niya at nakita ang mga mata ng kanyang anak na si Mia. 6 na taong gulang, may suot na bagong school uniform na pinag-ipunan nila ng ilang buwan, ngunit na yon ay puno ng takot at pagkalito. "Sandali lang anak," mahinang sabi ni Althea habang hinahaplos ang ulo ng bata. "Sandali lang anak," muli siyang ginaya ni Doña Carmela, mas malakas ang boses. "Naririnig din niyo ba to? Parang pelikula. Hindi ba ninyo alam na ang paaralang ito ay para sa mga piling tao? Para sa mga pamilyang may pangalan, may yaman, may reputasyon. Hindi para sa mga kung sino-sino lang." Nilingon ni Althea ang paligid. Ilang magulang ang tumigil sa kanilang ginagawa upang panuorin ang eksena. May mga bumubulong, may mga natatawa, may mga nakatitig lang na parang nanonood ng isang dula. Ang ilan ay may simpatya sa kanilang mga mata, ngunit walang nangahas na makialam. Sino ba naman ang makikialam sa asawa ng bank director? "Mommy, uuwi na tayo," mahinang sabi ni Mia, hinihila ang kamay ng kanyang ina. Nanginginig ang boses ng bata at nakita ni Althea ang mga luhang nagsisimula ng mamuo sa mga mata nito. "Hindi tayo aalis, anak," matatag na sagot ni Althea, yumuyuko upang harapin ang kanyang anak. "Ito ang paaralan na pinang-arap natin. Mag-aaral ka rito." "Paano ka makakapag-aral dito?" putol ni Doña Carmela, lalong lumalakas ang boses. "Hindi mo ba alam na ang tuition dito ay higit sa kinikita ng 3 buwan ng mga katulad ninyo? Saan ba kukuha ng pera ang pamilya ninyo? Baka naman may kailangan kayong ipagbili para lang makapasok ang anak ninyo rito." Nagkaroon ng tawanan mula sa ilang magulang. Napansin ni Althea ang isang lalaking naka-ingranding suit na nakatayo sa likod ni Doña Carmela. Malamang ang asawa nito, ang bank director. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang ekspresyon nito ay parang inaaprubahan ang ginagawa ng kanyang asawa. "Mommy!" Muling hinila ni Mia ang damit ni Althea, at sa pagkakataong ito, narinig niya ang paghikbi ng kanyang anak. "Ayoko na rito. Umuwi na tayo, please." Naramdaman ni Althea ang isang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ang iyan na nararamdaman niya para sa sarili, kundi ang sakit na nakikita niyang dinaranas ng kanyang anak. Ang batang 6 na taong gulang na kanina ay punong-puno ng excitement, na kaninang umaga ay maagang nagising, maingat na inilalagay ang mga gamit sa bagong bag, na paulit-ulit na sinasabi ang, "Mommy, first day ko na!" Ngayon ay nakatayo na parang gusto nang tumakbo palayo. "Anak," mahinahong sabi ni Althea, hinawakan ang mukha ng bata. "Tingnan mo ako. Hindi tayo aalis. Hindi tayo patatalo sa mga taong hindi nakakakilala sa atin. Tandaan mo yan." "Tingnan mo nga naman," patuloy ni Doña Carmela, lumalapit na ngayon. "Tinuturuan pa ang bata na maging matigas ang ulo. Ganyan ba kayo magpalaki sa inyong mga anak? Tinuturuan kayong lumaban sa mga taong mas nakakaalam?" "Alam niyo po,
Sa unang pagkakataon, nagsalita si Althea na may bahid ng bakal sa kanyang boses. Hindi ko kayo kilala. Di ko alam kung ano nagawa ko sa inyo para insultuhin ninyo ako at ang anak ko sa harap ng maraming tao. Ngunit isa lang ang alam ko. Hindi kayo karapat-dapat na husgahan ako o ang anak ko. Hindi ninyo alam kung anong pinagdaanan namin para makarating dito. Sandaling natigilan si Doña Carmela. Bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Ah, ganyan pala kayo? Nanunuya sabi nito. Matapang pala ang mga galing sa hirap. Hindi marunong rumespeto. Hindi marunong yumuko sa mga taong dapat mong igalang. Mommy, please. Muling hikbi ni Mia at sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Althea ang sarili. Binuhat niya ang kanyang anak. Niyakap ito ng mahigpit at hinarap si Doña Carmela. Hindi ko kayo kailangang patunayan ng anuman. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Althea. Ngunit isang bagay ang ipapangako ko sa inyo. Ang anak ko ay mag-aaral dito. Hindi dahil sa gusto kong makihal o bilo sa inyo, kundi dahil karapatan niyang makakuha ng magandang edukasyon. At hinding-hindi ko hahayaan na sirain ninyo ang araw na ito para sa kanya. Lumingon si Althea sa anak na ang mukha ay nakabaon sa kanyang balikat. Tara na anak, ipapakita natin sa iyo ang classroom mo. Hindi na hinintay ni Althea ang sagot ni Doña Carmela. Naglakad siya palayo, dala ang kanyang anak. Nararamdaman ang mga tingin ng mga tao sa kanyang likuran. Naririnig niya ang mga bulungan, ang mahihinang tawa, ang mga komentong hindi na niya pinakinggan. Ang mahalaga, hawak niya ang kanyang anak. At hindi niya hahayaang makita ng bata ang mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mommy, okay ka lang? Mahinang tanong ni Mia habang papalapit sila sa entrance ng building. Oo naman anak, sagot ni Althea, pinipilit ang isang ngiti. Basta't kasama kita, okay ako. Ngayon, ipakita mo sa akin kung gaano ka kagaling magbasa ng pangalan ng classroom mo, ha? Nakangiting tumango si Mia. At kahit paano, bumalik ang kislap sa mga mata nito. Ngunit alam ni Althea, alam niyang hindi maglalaho ang sakit na yon. Alam niyang habang pinipili niyang maging matatag para sa kanyang anak, may bahagi sa kanya na nasaktan ng malalim. May bahagi na gustong sumigaw, gustong umiyak, gustong sabihin sa babaeng yon na hindi nito alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila. Ngunit hindi siya gagawa ng eksena, hindi sa harap ng kanyang anak. Buong araw, pinanood ni Althea ang kanyang anak sa classroom nito. Nakaupo siya sa labas, sa isang bench, pinipilit na maging normal. Pinanood niya si Mia na nakikipaglaro sa mga kaklase, nakikinig sa guro na tututo, at sa bawat ngiti ng kanyang anak, unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi niya makalimutan ang nangyari. Hindi niya makalimutan ang mga salita ni Doña Carmela, ang mga tawa ng mga magulang, ang paraan ng pagtingin nila sa kanya na parang basura. At habang pauwi sila, hawak ang kamay ng kanyang anak, naramdaman ni Althea ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pagnanais na lumaban. Mommy? Biglang sabi ni Mia habang naglalakad sila sa kalsada. Yung babae kanina, bakit siya masama sa atin? Tumigil si Althea. Yumuko siya upang harapin ang kanyang anak. Hindi siya masama anak, nalilito lang siya. Minsan, ang mga tao ay masyadong natatakot sa mga bagay na hindi nila maintindihan, kaya nagagalit sila. Pero, hindi naman tayo nakagawa ng masama sa kanya. Tama ka, hindi tayo nakagawa ng masama sa kanya. At tandaan mo to anak, hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa mga taong hindi kayang makita ang iyong halaga. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka. Alam mo kung ano ang paninindigan mo. At higit sa lahat, alam mong mahal kita. Mahal tayo ng tatay mo. Numiti si Mia, at sa sandaling yon, nakalimutan ni Althea ang sakit. Ngunit nang makauwi na sila, nang makita niyang natutulog na ang kanyang anak, nang siya ay mag-isa na sa kusina, dun niya naramdaman ang bigat ng lahat. Umupo siya sa mesa, hinawakan ang kanyang muka, at pinayagan ng sarili na umiyak. Hindi malakas, hindi niya gugustuhing marinig yon ng kanyang anak. Ngunit umiyak siya.
Umiyak para sa iya, para sa sakit, para sa lahat ng taon ng paghihirat na tila binura ng isang babaeng hindi man lang siya kilala. Ngunit sa gitna ng mga luha, may isang bagay na kumislap sa kanyang isipan. Si Rafael, ang kanyang asawa. Kinuha niya ang kanyang telepo no tinitingnan ng screen. Ilang segundo siyang nag-alinlangan bago pinindot ang call button. Althea? Boses ni Rafael sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Okay ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Kumusta ang unang araw ni Mia? Napahawak si Althea sa mesa, pinipigilan ang sarili na hindi maiyak muli. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng mga luha at sinabing, Rafael, may kailangan akong sabihin sa'yo. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, mahinahong sagot ni Rafael. Ano yan, mahal? Napapikit si Althea. Alam niyang kapag sinabi niya ito, magbabago ang lahat. Alam niyang ang kanyang asawa, ang tahimik at mapagmahal na lalaking pinakasalan niya, ay hindi basta-basta matatahimik sa balitang ito. Rafael, may nangyari kanina sa paaralan at kailangan mo malaman. Umupo si Rafael sa sopa habang hawak pa rin ang telepono. Ang mukha'y tahimik, ngunit may kung anong mabigat sa kanyang mga mata. Pinanood niya si Althea na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin kahit ilang oras na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. Hindi niya kailangang pilitin ang kanyang asawa na magsalita. Sapat na ang mga mata nitong namumula, ang pagkakapikit ng mga labi, at ang paraan ng paghawak nito sa kanyang sariling mga braso na para bang sinusubok ang protektahan ng sarili mula sa alaala. Althea, mahinang tawag ni Rafael. Lumapit siya at lumuhod sa harap nito. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang asawa. Dahan-dahang minamasahe ang mga daliri nito. Kaya mo bang sabihin sa akin ang lahat? Mula sa simula? Papalunok si Althea. Tumingin siya kay Rafael at sa unang pagkakataon mula nang umuwi siya, pinayagan niyang lumabas ang lahat. Ikinuwento niya ang lahat. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Doña Carmela na para bang may amoy siyang dala. Ang mga salitang binitawan nito sa harap ng ibang mga magulang. Ang paraan ng pagturo nito kay Mia na para bang ang bata ay isang bagay na hindi dapat naroroon. Sinabi niya na hindi kami nababagay sa paaralang yon. Bulong ni Althea. Ang boses ay basag. Sinabi niya na baka mas maganda kung doon na lang kami sa mga pampublikong paaralan. O kaya'y wag nang mag-aral si Mia kung hindi naman namin kaya makipagsabayan sa mga tunay na may kaya. Naramdaman ni Rafael ang pag-igit ng kanyang dibdib. Hindi siya galit. Hindi pa. Una, kailangan niyang malaman ng lahat. At si Mia, paano siya nag-react? Napaiyak si Althea. Rafael, hindi mo sana nakita ang mukha niya. Nakatago siya sa likod ko nanginginig. Hindi siya umimik buong biyahe pa uwi. Kahit anong kwento ko, kahit anong kantang sinubukan kong awitin, walang lumabas sa bibig niya. Natutulog na siya ngayon. Pero kanina habang pinapatulog ko siya, hinawakan niya ang kamay ko at tinanong kung totoo bang hindi siya nababagay doon. Tumigil si Rafael. Ang mga salitang yon, ang mga salitang sinabi ng isang 6 na taong gulong na bata, ay mas tumimo sa kanya kaysa sa lahat ng insultong dinulot kay Althea. Dahan-dahan siyang tumayo, tumingin sa pinto ng kwarto ni Mia, at nanatiling tahimik ng ilang segundo. Rafael? Tawag ni Althea. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag mong gagawin ang kahit ano. Alam ko may ugali kang na gusto mong ayusin ang lahat. Pero huwag mong gagawing komplikado ang mga bagay. Baka lumala pa. Tumingin si Rafael sa kanya at sa unang pagkakataon may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito ang karaniwang ngiti niya. Ito ay isang ngiting tahimik, isang ngiting may lalim na hindi pa nakikita ni Althea noon. Mahal, sabi niya, ang boses ay mahinahon. Alam mo bang bakit tayo nakapagpatayo ng bahay na ito? Alam mo bang bakit kayang pag-aralin si Mia sa St. Catherine's Academy ng walang utang? Naguguluhang tumingin si Althea. Dahil masipag kang magtrabaho? Dahil sa negosyo mong import-export? Umiling si Rafael.
Oo, may negosyo ako. Pero hindi lang yon. May mga investment ako, Althea. Malalaking investment. At ang isa sa pinakamalaki ay nasa bangko ng asawa ng babaeng yon. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ano? Tumalikod si Rafael, naglakad patungo sa kanyang study desk sa sulok ng kwarto. Binuksan niya ang laptop at habang naghihintay itong mag-load, nagsalita siya ng hindi lumingon. Ang bangko ng Villanueva Bank? Oo, ang bangko kung saan ang asawa ni Doña Carmela ang direktor. May hawak akong malaking bahagi ng kanilang corporate deposits. Ilang taon ko nang pinag-iipunan, pinagplanuhan. Hindi ko sinasabi sa iyo dahil gusto kong maging simple ang buhay natin. Ayokong malaman ng mga tao kung gaano kalaki ang kaya natin. Ayokong bastusin tayo ng mga taong katulad ni Doña Carmela dahil sa pera. Lumingon siya kay Althea. Ang mga mata ay matalim. Pero ngayon, kahit anong gawin kong pagtatago, hindi ko kayang hayaan na ganito na lang. Hindi ko kayang hayaan na matulog ang anak ko na may tanong sa puso kung siya ba ay nababagay o hindi. Hindi ko kayang hayaan na umiyak ka sa harap ko dahil sa isang babaeng hindi naman karapat-dapat na tumayo sa harap mo. Rafael, wag mong... Althea! Putol niya, ang boses ay matatag. Hindi ako gagawa ng anumang marahas. Hindi ako magpapadala ng mga tao para takutin sila. Gagawin ko lang ang isang bagay na legal, na tama, at na magpapahita sa kanila na hindi nila kayang tapakan ang pamilya ko nang walang kahihinatnan. Tumayo si Althea, lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang rason nito. Anong gagawin mo? Tiningnan siya ni Rafael at sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang apoy sa mga mata nito. Hindi ang apoy ng galit, kundi ang apoy ng determinasyon. Babawiin ko ang lahat ng investment ko sa bangko yon. Lahat. Bilyon ang halaga noon, Althea. At kapag nalaman ng mga tao na may nag-withdraw ng ganong kalaking halaga, magkakagulo ang bangko. Magkakagulo ang reputasyon ng direktor. At magkakagulo ang mundo ng babaeng yon. Napahinga si Althea ng malalim. Pero, hindi ba delikado yon? Baka magalit sila sa atin, baka... Hayaan mo silang magalit. Mahina ang sabi ni Rafael. Mas gugustuhin kong magalit sila sa akin kaysa makita kong umiiyak ang anak ko dahil sa kanila. Mas gugustuhin kong mawala ang lahat ng investment ko kaysa mawala ang tiwala ng anak ko sa mundo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-asa, ng pagmamahal, ng pagkamangha sa lalaking kanyang pinakasalan. Rafael, hinawakan niya ang mukha nito, pinunasan ang mga luha. Althea, simula pa lang tayo. Bukas, gagawin ko ang tawag na yon. Pero ngayon, gusto kong makita mo si Mia. Gusto kong malaman mo na kahit ano mangyari, hindi natin hahayaan na mapag-isa siya. Na hindi natin hahayaan na maramdaman niyang hindi siya nababagay. Dahil siya ay atin, at yon ang pinakamahalaga. Tumango si Althea, yumakap kay Rafael. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang init ng kanyang asawa, ang tibay ng kanyang mga braso, at ang kapayapaan na dulot ng pag-alam na hindi siya nag-iisa. Kinaumagahan pagkatapos maihatid si Mia sa paaralan, sa pagkakataong ito, may ngiti na ang bata, kahit maliit. Umupo si Rafael sa kanyang study, binuksan ang laptop, at kinuha ang telepon. Tiningnan niya ang numero ng bangko, huminga ng malalim, at pinindot ang tawag. Good morning, Villanueva Bank Corporate Services. Paano ko kaya matutulungan? Magandang umaga, mahinahong sabi ni Rafael. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ako si Rafael Montemayor. Gusto kong mag-ayos ng withdrawal ng lahat ng aking corporate deposits. Lahat. May katahimikan sa kabilang linya. Sandali lang po, sir. Maari ko bang itanong kung magkano ang kabuuang halaga na nais niyong i-withdraw? Tumingin si Rafael sa screen, sa numero na kanyang nakita, at sa alaala na mukha ng kanyang anak na nangiinig sa likod ng kanyang ina. Bilyon, sagot niya. Ang boses ay hindi nagbabago. Ilang bilyon. At kailangan ko malaman kung gaano katagal bago maiproseso ang buong withdrawal. Ngayon.
Umaga ng Lunes at ang bangko ay tila isang pugad na biglang ginalaw. Ang unang senyales ng kaguluhan ay hindi ang tawag ni Rafael, kundi ang tahimik na pagdating ng mga armored van sa likod ng gusali. Ang mga empleyado sa Operations Department ay nagkatinginan. Hindi ito normal. Walang naka-schedule na malaking cash delivery na yung araw. Sa loob ng executive lounge, inaayos ni Doña Carmela ang kanyang perlas na kwintas habang nakikipagkwentuhan sa ilang kababaihan mula sa isang charity foundation. Ang kanyang tawa ay sapat na malakas upang marinig sa kabilang dulo ng silid. Darling, kung gusto ninyo ng tunay na impluwensya, kailangan ninyong malaman kung sino ang mga taong pinagkakautangan ng loob ng bangko, hindi kung sino ang may pera sa bangko. Aniya na ikinatawa ng kanyang mga kasama. Ang pinto ay biglang bumukas. Ang kanyang asawa, si Mr. Villanueva, ang bank director, ay pumasok na may daladalang tablet. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Carmela, kailangan ko makausap ka. Sabi niya, ang boses ay pilit na kalmado. Sandali mahal, may mga bisita ako ngayon. Ang mga kababaihan ay nagkatinginan. Doña Carmela ay napilitang naumiti at humingi ng paumanhin. Nang makalabas sila ng lounge, hinila siya ng kanyang asawa sa isang walang laman na conference room. May problema sa isang malaking depositor, ang Montemayor Group. Inaayos nila ang withdrawal ng lahat ng kanilang pondo. Napatawa si Doña Carmela. Yun ba? Baka naglilipat lang sila ng account. Ganyan talaga ang mga negosyante, Carmela. Hindi mo naiintindihan. Ang Montemayor Group ay may higit sa 7 bilyong piso sa bangko. Ang pag-withdraw nila ay magdudulot ng liquidity crisis. Kailangan nating pigilan ito. Ang tawa ni Doña Carmela ay unti-unting nawala. 7 bilyon? Hindi maaari. Sino ang nagmamay-ari ng Montemayor Group? Bakit hindi ko pa siya nakikilala? Kaya nga, hindi natin alam kung sino sila. Ang kanilang mga transaksyon ay dumadaan sa isang pribadong wealth management arm. Kahit ako, hindi ko pa nakikita ang taong ito ng personal. Sa kabilang panig ng bangko, sa customer service area, nagsimula ng magtipon ang mga empleyado sa paligid ng isang monitor. Ang sistema ay nagpapakita ng isang malaking paglipat ng pondo, ang pinakamalaking nakita nila sa kanilang mga taon ng pagtatrabaho. Ang isang junior teller ay bumulong sa kanyang katabi. 7 bilyon? Ibig sabihin, hindi na natin maaabot ang quarterly targets. Baka magkaroon ng pagbawas sa mga empleyado. Ang bulong-bulungan ay kumalat na parang apoy. Sa lobby, ang ilang mga kliyente ay napansin ng kakaibang tensyon sa mga empleyado. Isang matandang negosyante ang lumapit sa isang manager. May problema ba? Bakit parang may sunog sa inyong opisina? Wala po, sir. Normal na operasyon lamang. Sagot ng manager, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa itaas, sa opisina ng direktor, si Mr. Villanueva ay paulit-ulit na tinatawagan ang numero ni Rafael. Walang sumasagot. Ang kanyang sekretarya ay nag-iwan ng mga mensahe, ngunit ang kabilang linya ay tahimik. Subukan ninyo ang kanyang persona ng numero. Hanapin ninyo ang kanyang profile. May kilala ba tayong Montemayor? Sigaw niya sa kanyang staff. Tumayo si Doña Carmela sa gilid, ang kanyang mga braso ay nakakrus. Baka pananakot lamang ito. Baka gusto lamang nilang makipag-ayos para sa mas mababang interes. Ganyan ang mga negosyante. Carmela, 7 bilyon ang nakikipaglaro dito. Hindi ito laro ng interes. Kung ma-withdraw nila ito, bababa ang credit rating natin. Maaaring magpanik ang iba pang mga depositor. Ito ang simula ng pagbagsak. Pero bakit? Bakit naman bigla? Wala ba tayong ginawang masama sa kanila? Ang tanong ni Doña Carmela ay puno ng pagkalito. Ngunit sa likod nito, may isang malamig na kutob na nagsisimula ng gumapang sa kanyang dibdib. Sa kabilang linya ng telepono, sa isang payak na opisina sa Makati, si Rafael ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Ang screen ay nagpapakita ng mga numero, ang kanyang mga asset, ang kanyang mga investment, ang kanyang mga plano. Hindi siya kumikibo. Ang kanyang anak ay nasa paaralan na ngayon at si Althea ay nasa bahay, nag-aalala. Ngunit alam ni Rafael na kailangan niyang tapusin ito. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ngiti ng kanyang anak na halos mawala sa araw na yon. Tumunog ang kanyang telepono.
Ang screen ay nagpakita ng isang numero mula sa bangko. Hindi niya sinagot. Sa halip, binuksan niya ang isang email draft. Ang mensahe ay maikli. Inaasahan naming makukumpleto ang withdrawal sa loob ng 48 oras. Kung hindi, gagamit kami ng legal na paraan. Sa bangko, ang balita ay kumalat na sa mga empleyado. Ang isang staff member ay nag-leak ng impormasyon sa isang grupo ng mga kliyente. Sa loob ng ilang minuto, ang ilang mga depositor ay nagsimulang tumawag, nagtatanong tungkol sa kalagayan ng bangko. Ang isang matandang babae ay pumasok sa lobby, hawak ang kanyang passbook. Gusto kong i-withdraw ang lahat ng aking pera, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Narinig ko na may problema kayo. Ang manager ay sinubukan siyang pakalmahin, ngunit ang takot ay nakakahawa. Sa loob ng isang oras, ang lobby ay puno ng mga taong naghihintay na i-withdraw ang kanilang mga pondo. Ang mga teller ay nagtatrabaho ng mabilis, ngunit ang kanilang mga kamay ay nanginginig. Ang sistema ay bumagal dahil sa dami ng transaksyon. Sa executive floor, si Mr. Villanueva ay nakatanggap ng isang tawag mula sa Bangko Sentral. Ang kanyang mukha ay namutla habang nakikinig. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin siya kay Doña Carmela. May nag-ulat ng irregularity sa ating bangko. Ang Bangko Sentral ay magpapadala ng mga investigator. Ngayon, hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa ating reputasyon. Pero wala tayong ginawang irregular, sigaw ni Doña Carmela. Baka pananakot lamang ito ng isang taong galit sa atin. Baka gusto lamang nilang sirain tayo. Sino ang may gana? Sino ang may kakayahan? Sino ang may 7 bilyon? Ang mga tanong ng kanyang asawa ay parang mga sibat. Isipin mo, Carmela, may kilala ka bang taong maaring maggalit sa atin? May nagawa ka bang masama kamakailan? Biglang tumigil ang lahat sa loob ni Doña Carmela. Ang alaala ng araw na yon sa paaralan, ang babaeng simple, ang batang nanginginig, ang kanyang mga salitang mapang-akit. Hindi. Hindi maaari. Ang babaeng yon ay walang kaya. Ang kanyang asawa ay isang ordinaryong negosyante lamang. Ngunit ang kanyang mga salita ay tunog na walang katiyakan. Si Mr. Villanueva ay tumingin sa kanya ng may hinala. Anong babaeng yon? Anong nangyari? Wala yon. Mabilis na sagot ni Doña Carmela. Kailangan nating hanapin ang Montemayor. Kailangan nating malaman kung sino siya. Sa kabilang dulo ng opisina, ang isang analyst ay nag-ulat. Sir, natunto namin ang pangalan. Ang Montemayor Group ay pag-aari ni Rafael Montemayor, isang negosyante mula sa Tarlac. Hindi siya masyadong kilala sa Maynila, ngunit ang kanyang mga asset ay malawak, real estate, logistics, at ilang tech startups. Rafael Montemayor, ulit ni Mr. Villanueva. Kilala mo ba siya, Carmela? Naramdaman ni Doña Carmela ang pag-init ng kanyang leeg. Ang pangalan ay pamilyar, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa isang bagay na mas personal. Ang babae niyan sa paaralan. Ang kanyang apelido, Montemayor. Hindi, pagsisinungaling niya. Hindi ko siya kilala. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito nagtago sa kanyang asawa. Carmela, may alam ka. Sabihin mo sa akin. Wala akong alam, sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumutok. Gusto ko lang malaman kung bakit nila tayo ginaganyan. Hanapin natin sila, kausapin natin sila, ayusin natin ito. Umiling ang kanyang asawa. Hindi na ito maayos sa usapan. Ang withdrawal ay inilabas na. Ang Bangko Sentral ay papasok na. Ang mga kliyente ay natatakot. Ang bangko ay nasa bingit ng pagbagsak at hindi natin alam kung bakit. Sa labas ng bintana, nakita ni Doña Carmela ang isang news van na pumarada sa harap ng bangko. Ang isang reporter ay mabilis na lumabas, hawak ang mikropono. Oh, hindi! Bulong niya. Hindi ito maaring nangyayari. Ang kanyang telpono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang kaibigan. Carmela, nasa balita ka. May crisis daw sa bangko ninyo. Ano ang nangyayari? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa kanyang asawa. Kailangan nating hanapin ang Rafael Montemayor na ito.
Kailangan nating malaman kung bakit niya ito ginagawa. Ngayon! Ngunit kahit habang nagsasalita siya, alam niya ang sagot. Ang alaala ng batang babae na nanginginig sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata na puno ng luha. Iyon ang dahilan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Doña Carmela ang isang bagay na hindi niya alam na posible. Takot. Hindi sa pagbagsak ng bangko, kundi sa katotohanang maaring siya mismo ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit hindi niya ito maamin. Hindi pa. Sa halip, itinaas niya ang kanyang baba at humarap sa kanyang asawa. Hanapin natin siya, kausapin natin siya. At kung kinakailangan, ipakita natin sa kanya na hindi siya maaring maglaro sa atin. Ang kanyang mga salita ay matapang, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumigil sa panginginig. At sa likod ng kanyang mga mata, ang isang tanong ay sumasayaw. Ano ang gagawin ko kapag nalaman niya na ako ang dahilan? Sa labas, ang mga news van ay patuloy na dumarating. Ang bangko ay nasa ilalim ng pagkubkob at sa gitna ng kaguluhan, si Doña Carmela ay nakatayo na parang isang reyna na ang trono ay nagsisimula ng gumuho. Hindi pa niya alam na ang pagbagsak na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang aral na hindi niya inaasahang matututunan. Ang umaga ay tila nagdala ng kakaibang tensyon sa hangin ng bangko. Mula sa labas, ang mga news van ay nakaparada pa rin. Ang mga camera ay nakafocus sa bawat pintong bumubukas. Sa loob, ang mga empleyado ay nag-uusap sa bulong-bulungan, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Doña Carmela ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng tsaa, ngunit ang tasa ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang tawag ng kanyang asawa kanina ay hindi nakatulong. Puno ito ng sisihan at takot. Carmela? Anong ginawa mo? Ang boses ng kanyang asawa ay puno ng pagkabahala. Bakit may kumakalat na impormasyon tungkol sa iyo? Bakit nagsasalita ang mga tao tungkol sa mga transaksyon na hindi ko alam? Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga taon ng pagmamanipula at paggamit ng kanyang posisyon para sa personal na kapakanan. Biglang bumukas ang pinto. Ang kanyang sekretarya ay nakatayo roon, maputla ang muka. Doña Carmela? Kailangan po ninyong pumunta sa boardroom. May emergency meeting po. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Nang siya ay tumayo, ang kanyang mga tuhod ay parang mahihimatay. Ngunit itinuli niya ang paglalakad. Ang kanyang mukha ay nakamaskara ng kapangyarihan. Sa boardroom, ang mga upuan ay puno ng mga mukha na seryoso. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang mga mata ay hindi tumitingin sa kanya. Sa harap ng screen, isang presentasyon ang naghihintay. Magandang umaga. Ang boses ng chairman ay malamig. May mahalaga tayong dapat pag-usapan. Ang screen ay nagliwanag. Ang unang slide ay nagpakita ng mga dokumento, mga transaksyon, mga account, mga pirma. Ang mga ito ay pamilyar sa kanya. Ang mga ito ay kanya. May natanggap tayong kumpidensyal na ulat. Ang chairman ay nagpatuloy. Ang mga ito ay mga ebidensya ng mga irregularidad sa pamamahala ng isang miyembro ng board. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa kanya. Ang kanyang muka ay nanigas. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan ninyo. Ang kanyang boses ay pilit. Ang mga ito ay mga peking dokumento. Ngunit ang susunod na slide ay nagpakita ng isang video. Ang kanyang sariling boses ang narinig. Isang pag-uusap sa telepo, no kung saan siya ay nag-uutos ng paglipat ng pondo sa isang personal na account. Carmela! Ang boses ng kanyang asawa ay puno ng sakit. Paano mo nagawa ito? Rafael Montemayor, ang chairman ay biglang nagsalita. Siya ang nagbigay sa atin ng mga ebidensyang ito. Sinabi niya na may personal siyang dahilan. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kulog. Ang lahat ng kanyang takot ay biglang nagkatotoo. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanya. Rafael Montemayor, ang kanyang boses ay nanginginig. Siya ang asawa ng babaeng yon. Anong babaeng yon? Ang chairman ay nagtanong. Ngunit hindi siya makasagot.
Ang mga alaala ng insidente sa paaralan ay biglang bumalik. Ang kanyang mga masasakit na salita. Ang pagpapahiya sa ina at anak. Hindi niya inakala na ang isang simpleng insidente ay magiging ganito kalaki. Carmela, ang boses ng kanyang asawa ay biglang naging matigas. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat ng ito. Wala akong dapat ipaliwanag, ang kanyang boses ay sumisigaw. Ang mga ito ay mga kasinungalingan. Si Rafael Montemayor ay naghihiganti lamang dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan, ang chairman ay nagtaas ng kilay. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng mga taon ng pagnanakaw at pagmamanipula. Hindi ito maliit na bagay. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Ang kanyang dating mga kakampi ay tahimik, ang mga mata ay puno ng paghatol. Kailangan nating magdesisyon. Ang chairman ay nagpatuloy. Sa liwanag ng mga ebidensyang ito, hindi na natin maaring ipagpatuloy ang pagkakaroon ng isang miyembro ng board na may ganitong mga issue. Hindi ninyo maaring gawin ito sa akin. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Ako ay bahagi ng pamilyang ito ng bangko. Ako ay nagbigay ng maraming taon sa institusyong ito. At sa mga taong iyon, ikaw ay nagnanakaw sa amin. Ang isa sa mga board member ay nagsalita. Ang iyong mga aksyon ay nagdala ng kahihiyan sa bangko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang asawa ay tahimik. Ang mga mata ay nakayuko. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng board, ang chairman ay nagsalita. Opisyal ka naming tinatanggal sa iyong posisyon bilang miyembro ng board at bilang direktor ng bangko. Ang mga kasong ito ay isusumite sa mga awtoridad. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang suntok. Ang kanyang trono ay gumuho. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Hindi, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ninyo maaring gawin ito sa akin. Ngunit ang desisyon ay pinal. Ang mga board member ay nagsimulang umalis. Ang mga muka ay seryoso. Ang kanyang asawa ay tumayo. Ang mga mata ay puno ng sakit. Carmela, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sana ay hindi mo nalang ginawa ang lahat ng ito. Ano ang ginawa ko? Ang kanyang boses ay sumisigaw. Ano ang ginawa ko kundi ang protektahan ng ating pamilya? Ang protektahan ng ating pamilya? Ang kanyang asawa ay napaling. Sa pamamagitan ng pagnanakaw? Sa pamamagitan ng pagpapahiya sa ibang tao? Ang babaeng yon ay hindi karapat-dapat na nasa paaralan na yon. Ang kanyang boses ay pilit. Siya ay hindi kabilang sa ating mundo. At ikaw? Ang kanyang asawa ay nagtanong. Karapat-dapat ka bang mapabilang sa mundong ito? Ang mga salita ay tumama sa kanya. Ang kanyang asawa ay tumalikod at iniwan siya. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot at siya ay bumagsak sa upuan. Sa labas, ang mga news reporters ay naghihintay. Ang mga camera ay handa. Ang mga tanong ay puno ng akusasyon. Doña Carmela, totoo bang may mga irregularidad sa inyong pamamahala? Doña Carmela, ano ang masasabi ninyo sa mga paratang na pagnanakaw? Doña Carmela, may kinalaman ba ang insidente sa paaralan sa inyong pagbagsak? Ang mga tanong ay bumabagsak sa kanya na parang mga pana. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang dating kapangyarihan ay nawala at sa kanyang lugar ay isang babae na puno ng kahihiyan. Nang siya ay sumakay sa kanyang sasakyan, ang kanyang telepono ay biglang nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang aral na ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapakumbaba. Sana ay matutunan mo ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Luha ng galit, ng sakit, ng panghihinayang. Ngunit ang pinakamalalim na sakit ay ang pagkaunawa na ang lahat ng ito ay kanyang kasalanan. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang kayabangan, ang kanyang kawalan ng awa, lahat ito ay nagdala sa kanya sa pagkawasak. At sa kanyang puso, isang tanong ang sumasayaw. Kung may pagkakataon ako, magagawa ko bang humingi ng tawad?
Ngunit ang tanong na iyon ay mananatiling walang sagot. Sa ngayon, ang kanyang mundo ay gumuho at ang kanyang trono ay wala na. Ang umaga ay tahimik sa mansyon ng mga Villarreal, ngunit hindi para kay Doña Carmela. Nakaupo siya sa kanyang silid, nakatingin sa salamin na minsan ay sumasalamin sa isang babaeng puno ng kapangyarihan. Ngayon, nakita niya ang isang estrangero, maputla, pagod, at may mga mata na tila nawala ng liwanag. Hindi pa rin niya kayang paniwalaan ang nangyari kahapon. Ang board meeting na yon, ang mga dokumento, ang mga video, ang mga mukha ng mga taong minsan ay yumuyukod sa kanya. Lahat sila ay tahimik na nanonood habang unti-unting nabubuhos ang kanyang mga lihim. At si Rafael Montemayor, na nakaupo lamang doon na parang isang hari, ay hindi man lang nagpakita ng anumang emosyon. Ang unang tawag ay dumating alas 7 ng umaga. Si Ate Ramirez, ang abogado na minsan niyang binayaran upang takpan ang kanyang mga pagkakamali. Doña Carmela, kailangan po nating mag-usap. May mga kaso na pong inihain laban sa inyo. Estafa, pang-aabuso sa kapangyarihan, at ilan pang sibil na demanda. Hindi siya sumagot. Ibinaba lamang niya ang telepo at tumitig sa kisame. Sumunod ang tawag mula sa bangko. Ang kanyang opisina ay nililinis na. Ang kanyang mga gamit ay nakabalot sa mga kahon. Ang sekretarya na minsan ay kanyang sinisigawan ay mahinahong nagsabi na may mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Hindi na po kayo papasok, Donya. Epektibo po kahapon. Ang pang-apat na tawag ay mula sa isang matalik na kaibigan, o sa tingin niya ay matalik, si Marisa, ang babaeng kasama niya sa mga charity galas at mamahaling hapunan. Carmela, kailangan kong iwasan ng anumang kaugnayan sa'yo sa ngayon. Naiintindihan mo naman, di ba, ang reputasyon ko? Hindi niya hinintay ang katapusan. Pinatay niya ang tawag at hinagis ang telepo sa kama. Sa hapon, na maglakas loob siyang lumabas upang bumili ng pagkain, unang beses sa loob ng maraming taon na siya mismo ang lalabas, nakita niya ang mga kapitbahay. Ang mga taong minsan ay numingiti at yumuyukod sa kanya ay biglang umiwas ng tingin. Ang isa ay mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Ang isa naman ay tila hindi siya nakikilala. Sa supermarket, may babaeng nakakita sa kanya at bumulong sa kanyang kasama. Narinig niya ang salitang scandal at nakakahiya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ilang araw lamang ang nakalipas, siya ang reyna ng lipunang yon. Ang kanyang salita ay batas. Ang kanyang presensya ay nagpapasigla ng mga silid. Ngayon, siya ay isang multo. Nakikita, ngunit hindi pinapansin. Pag-uwi niya, nakita niya ang isang sulat sa ilalim ng pinto. Mula sa kanyang asawa. Ang lalaki hindi niya pinansin sa loob ng 20 taon, ang lalaking kanyang minamaliit ay nag-iwan ng isang pormal na abiso ng paghihiwalay. Well, hindi ko na kayang mabuhay sa anino ng iyong mga kasalanan. Ang aking pangalan ay nadungisan na. Huwag mo na akong hanapin. Napaupo siya sa sahig, hawak ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ng maraming taon, siya ang nagdidikta ng takbo ng kanilang kasal. Siya ang may hawak ng pera, ng kapangyarihan, ng desisyon. At ngayon, ang lalaking minsan niyang itinuring na walang silbi ay iniwan siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. Hindi siya umiyak. Hindi pa siya handang umiyak. Sa halip, tumayo siya at binuksan ang telebisyon. Isa't pagkakamali. Nasa balita ang kanyang muka, ang kanyang pangalan, ang kanyang mga krimen. Si Doña Carmela Villarreal, dating asawa ng bank director na si Ramon Villarreal, ay nahaharap sa mga kasong pang-aabuso at pagnanakaw matapos ilantad ng negosyanteng si Rafael Montemayor ang mga ebidensya kahapon, ang malarawan ng kanyang mga biktima, mga empleyado na kanyang sinigawan, mga kasamahan na kanyang dinurog, ay sunod-sunod na lumabas sa screen. May mga testigo na nagkwento ng kanilang mga karanasan. Ang isang babae ay umiiyak habang inilalarawan kung paano siya tinanggal dahil lamang sa hindi niya kayang bayaran ng utang na loob sa kanya. Wala na akong trabaho. Wala na akong pamilya. Lahat ng iyong ay dahil sa kanya. Isinara niya ang telebisyon.
Sa gabi, dumating ang mga pulis. Hindi siya dinakip. Hindi pa, sabi nila. Ngunit may mga papeles na kailangan niyang sagutin. Ang mga demanda ay totoo. Ang mga ebidensya ay matibay. Ang kanyang abogado ay nagbabala na maaaring makulong siya. May magagawa pa ba ako? Tanong niya, ang boses ay halos bulong. Sa ngayong Donya, kailangan nating harapin ang mga kaso. Hindi ito magiging madali. Ang mga ebidensya ay laban sa inyo. Nang umalis ang mga pulis, naupo siya sa madilim na sala. Ang mansyon na minsan ay puno ng mga bisita ay tahimik na. Ang mga katulton, lahat sila ay umalis na. Ang mga ilaw ay patay. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino at ang kanyang mga alaala. At sa katahimikang yon, nagsimula siya mag-isip. Hindi tungkol sa kanyang mga kaso, hindi tungkol sa kanyang reputasyon, kundi tungkol sa mga mukha ng mga taong kanyang sinaktan. Ang bata, ang anak ni Althea. Ang maliit na batang babae na may mga mata na puno ng takot nung araw ng pagpapatala. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sigurado ba siyang ligtas? Sigurado ba siyang masaya? At si Althea, ang babaeng kanyang hinusgahan dahil lamang sa kanyang damit, sa kanyang paraan ng pagsasalita, sa kanyang pagiging simple. Ang babaeng kanyang siniraan sa harap ng maraming tao. Ano ba akong tao? Bulong niya sa sarili. Ang tanong ay nanatiling walang sagot. Lumipas ang ilang araw. Ang mga headline ay patuloy na sumulat tungkol sa kanya. Ang kanyang mga dating kaibigan ay nagsara ng kanilang mga pinto. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pinsan, ay tila nawala sa balat ng lupa. Ang tanging tawag na natanggap niya ay mula sa kanyang abogado, at ito ay palaging masamang balita. Sa ikalawang linggo, napilitan siyang umalis sa mansyon. Hindi niya kayang bayaran ang mga bayarin. Ang mga ari-arian ay kinakamkam na para sa mga demanda. Sa huling araw, tumayo siya sa harap ng malaking salamin sa pasilyo. Ang salamin na minsan ay sumasalamin sa isang reyna. Ang babaeng nakita niya ay payat, maputla, at puno ng galit. Ngunit sa likod ng galit na yon, may iba pa, isang bagay na hindi niya nakilala. Isang bagay na kahawid ng takot. Hindi takot. Ito ay pagsisisi. Nang gabing yon, sa isang maliit na apartment na kanyang inupahan, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Well, aggazak ay hindi katapusan. Ito ay simula ng pagbabago. Naway mahanap mo ang awa na hindi mo ibinigay. Walang pirma, walang paliwanag. Ngunit alam niya, sa kanyang puso alam niya, na ito ay mula kay Althea. Hindi siya umiyak. Hindi pa siya handang umiyak. Nutin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya alam na nawala na pala. Kahihiya na may halong pag-asa. At sa kanyang puso, isang tanong ang sumasayaw. Kung may pagkakataon ako, magagawa ko bang humingi ng tawad? Ngunit sa ngayon, ang tanong na yon ay mananatiling walang sagot. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang trono ay wala na. At siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng mga durob na bato ng kanyang nakaraan. Ang umaga ay tahimik sa loob ng bahay ni na Althea at Rafael. Sa labas, sumisikat na ang araw, ngunit sa loob ng kanilang kwarto, ang katahimikan ay may kakaibang bigat. Nakaupo si Rafael sa gilid ng kama, nakatingin sa malayo, ang mga kamay ay marahang nakakuyom. Nasa tabi niya si Althea, ang kanyang palad ay nakapatong sa kamay ng asawa. Rafael! Mahinang tawag ni Althea. Ano ang iniisip mo? Hindi agad sumagot si Rafael. Ilang saglit na nakalipas, saka siya bumuntong hininga. Iniisip ko kung sapat na ba ang nangyari sa kanya. Kung dapat pa bang ipagpatuloy ang kaso. Naramdaman ni Althea ang pag-igting sa katawan ng asawa. Alam niyang hindi ito madali para kay Rafael. Sa loob ng maraming taon, itinago nito ang kanilang tunay na estado upang protektahan sila ng anak. Ngunit nang masaktan ang kanyang pamilya, nagising ang isang bahagi nito na hindi na kayang magpigil. Rafael,
Narinig mo ba ang sinabi niya nung huling pagkakataon na nagkita kami? Tanong ni Althea, ang boses ay kalmado. Hindi siya humingi ng tawad. Pero nakita ko sa mata niya ang pagsisisi. Hindi ito ang parehong babae na humamak sa amin. Tumayo si Rafael at naglakad papunta sa bintana. Althea, alam kong mabuti ang puso mo. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang nakita kong luha sa anak natin nung araw na yon. Ang sakit na dinanas niya dahil sa babaeng yon. Lumapit si Althea sa asawa. Inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat nito. At alam kong hindi mo rin makakalimutan yon. Pero isipin mo, Rafael, kung ipagpapatuloy natin ang pagpaparusa sa kanya, ano ang matututunan ng anak natin? Na ang paghihiganti ay mas mahalaga kaysa pagpapatawad? Nilingon siya ni Rafael. Ang mga mata ay may pinipigil ang emosyon. Gusto mo bang palayain na lang natin siya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa inyo? Hindi ko sinasabing kalimutan natin, mahinahong paliwanag ni Althea. Sinasabi ko lang na hindi na natin kailangan pang durugin siya. Nawala na ang lahat sa kanya. Trabaho, reputasyon, asawa. Ang tanong ay, hanggang saan ba tayo pupunta? Hanggang saan ba tayo dapat pumunta? Umupo muli si Rafael sa upuan malapit sa bintana. Ang mga mata ay nakatuon sa abot tanaw. Althea, alam mo ba kung gaano ako nagalit nung nalaman ko ang nangyari? Ang akala ko, kapag nakita kong nakaluhod siya sa harap mo, mabubusog ako. Pero ngayong nandito na tayo, wala akong nararamdamang saya. Wala. Kasi hindi ka naghahanap ng saya, Rafael. Malumanay na sabi ni Althea. Lumuhod sa harap ng asawa upang magkatinginan sila. Naghahanap ka ng katarungan. At nakuha na natin yon. Ang natitira na lang ay ang desisyon kung ano ang gagawin natin sa kapangyariang hawak natin na yon. Tumango si Rafael. Ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa pisngi ng asawa. Minsan, ang lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kaya mong sirain, kundi sa kung gaano kalaki ang kaya mong itigil ang pagwasak. Ganyan nga, ngumiti si Althea. At yon ang gusto kong ituro sa anak natin. Sa sandaling yon, narinig nila ang mga yabag ng maliit na paa sa hagdan. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanilang 6 na taong gulong na anak, si Mia. Hawak-hawak ang kanyang paboritong manika. Mommy, Daddy, bakit ang aga ninyo nagising? Tanong ng bata, ang mga mata ay inaantok pa. Lumapit si Althea at nayakap ang anak. May pinag-uusapan lang kami, anak. Mahalaga ito. Tungkol sa masamang babae? Tanong ni Mia, ang muka ay seryoso para sa kanyang edad. Napatingin ang mag-asawa sa isa't isa. Bakit mo natanong yan, anak? Mahinang tanong ni Rafael. Kasi nakita ko siya kahapon sa TV. Sagot ni Mia, ang boses ay mahina. Malungkot siya. Parang gusto niyang umiyak pero hindi niya kaya. Lumuhod si Rafael sa harap ng anak. Anak, naaawa ka ba sa kanya? Tumango si Mia. Opo, kasi kahit masama siya sa atin, hindi pa rin magandang makita ang taong malungkot, di ba? Napalunok si Rafael. Tumingin siya kay Althea at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mata ng asawa ang parehong awa na nasa puso ng anak. Tama ka, anak, sabi ni Rafael. Ang boses ay may bahid ng emosyon. Kahit masama ang ginawa niya, hindi pa rin natin dapat ikalugod ang kanyang paghihirap. Kaya ba natin siyang tulungan? Tanong ni Mia. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Napangiti si Althea, hinimas ang buhok ng anak. Hindi natin siya matutulungan, anak. Sa para ang gusto natin. Pero may magagawa tayo. Pwede nating ipakita sa kanya na hindi tayo katulad niya, na mas pinipili nating magpatawad kaysa maghigante. Anong ibig sabihin ng magpatawad? Tanong ni Mia. Ang magpatawad, anak, paliwanag ni Rafael, ay ang sabihin sa taong nanakit sa atin na hindi na natin siya galit, na hindi na natin siya gusto pang saktan, na binibigyan natin siya ng pagkakataong magbago. Parang kapag may nagagalit sa akin sa school tapos sinasabi ko na okay lang? Tanong ni Mia. Ganyan nga, numiti si Althea. Kahit masakit ang ginawa nila, pinipili nating maging mabait pa rin. Tumango si Mia, tila naiintindihan.
Sige, gusto ko rin magpatawad, kahit masama siya sa atin. Niyakap ni Rafael ang anak. Ang kanyang mga mata ay basa. Tumingin siya kay Althea, at sa sandaling yon, nagkasundo sila ng walang mga salita. Alam nilang pareho na ang desisyon ay nagawa na. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang maliit na apartment na halos hindi kasya sa kanyang dating marangyang buhay, nakaupo si Doña Carmela sa harap ng lumang mesa. Hawak-hawak niya ang sulat na natanggap niya nung nakaraang linggo. Ang sulat na walang pirma, ngunit alam niyang mula kay Althea. Binasa niya ito muli, kahit alam na niya ang nilalaman. Hindi namin kayo kinakalimutan. At kahit na masakit ang nangyari, pinipili naming manatiling bukas ang pinto para sa inyo. Hindi para sa amin, kundi para sa inyo. Upang magkaroon kayo ng pagkakataong magsimula muli. Napapikit si Doña Carmela. Sa loob ng maraming taon, siya ang nagdidikta ng mga patakaran. Siya ang nagpapasya kung sino ang karapat-dapat at sino ang hindi. Ngayon, siya na ang nasa posisyon ng mga taong kanyang hinamak. Bakit nila ginagawa ito sa akin? Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanila. Kumatok ang pinto. Nagulat si Doña Carmela. Bihira na siyang may bisita ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto, ang puso ay mabilis ang tibok. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harapan niya sina Althea at Rafael, kasama ang kanilang anak na si Mia. Althea? Halos hindi makapaniwala si Doña Carmela. Rafael? Bakit kayo nandito? Magandang umaga, Doña Carmela. Mahinahong bati ni Althea. Pwede po ba kaming makapasok? May sasabihin po kami sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Carmela habang inilalayo niya ang pinto upang sila ay makapasok. Ang maliit na apartment ay payak, malayo sa dating mansyon na may mga katulong at harden. Nakita ni Althea ang mga kahon ng gamot sa mesa, ang mga lumang damit na nakasampay sa upuan. Pasensya na sa kalat, nahihiyang sabi ni Doña Carmela. Hindi na ako sanay sa ganitong pamumuhay. Hindi po kami pumunta para husgahan kayo, sabi ni Rafael, ang boses ay kalmado. Pumunta kami para makipag-usap. Umupo silang lahat sa maliit na sofa. Si Mia ay nakaupo sa kandungan ng kanyang ina. Ang mga mata ay malaki at nagmamasid kay Doña Carmela. Althea, Rafael, nagsimula si Doña Carmela, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin. Alam kong sobra ang kasalanan ko. Hindi ko kayo masisisi kung galit pa rin kayo sa akin. Hindi na kami galit, Doña Carmela, mahinang sabi ni Althea. Hindi na. Pero paano? Naguguluhang tanong ni Doña Carmela. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo? Sa anak ninyo? Paano ninyo nagawang patawarin ako? Hindi namin sinasabing nakalimutan namin, paliwanag ni Rafael. Hindi namin makakalimutan ang sakit na dinanas ng asawa ko at ng anak ko. Pero pinili naming hindi na magpatuloy sa pagpaparusa sa inyo. Bakit? Ang tanong ni Doña Carmela. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Bakit ninyo ako kaaawaan? Hindi ako karapat-dapat. Wala sa atin ang karapat-dapat sa awa, Doña Carmela, sabi ni Althea. Ang boses ay malambot. Ngunit ang awa ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang tao. Ibinibigay ito dahil pinipili nating maging mabuti. Dahil mas mahalaga ang pagpapatawad kaysa paghihigante. Niyakap ni Mia ang kanyang manika, tumingin kay Doña Carmela. Tita, manungkot po ba kayo? Napahinto si Doña Carmela. Sa loob ng maraming taon, walang tumawag sa kanya ng tita. Hindi siya naging malapit sa mga bata, hindi siya naging malapit sa sinuman. Oo anak, sagot ni Doña Carmela. Ang boses ay pumipigil sa pag-iyak. Malungkot ako. Malungkot ako dahil nagawa kong syaktan ng mga taong hindi ko dapat sinasaktan. Pwede pa naman pong magbago, di ba? Tanong ni Mia. Sabihin ni Mami, kapag nagkamali ka, pwede kang matuto at maging mas mabuti. Tumingin si Doña Carmela kay Althea. Ang mga mata ay puno ng tanong. Tumango si Althea, ang mga labi ay nakaawang sa isang malumanay ng ite. Oo anak,
sabi ni Doña Carmela. Ang unang luha ay tumulo sa kanyang pisngi. Pwede pa akong magbago, at sa tulong ng Diyos magsisimula ako ngayon. Lumuhod si Doña Carmela sa harap ni na Althea at Rafael. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Althea, Rafael, humihingi ako ng tawad. Hindi lamang sa mga salita, kundi sa buong puso ko. Alam kong hindi sapat ang mga salita upang mabura ang sakit na idinulot ko sa inyo. Ngunit ipapangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat upang maging mas mabuting tao. Hindi para sa akin, kundi para sa mga taong nasaktan ko. Tumayo si Althea at lumapit kay Doña Carmela. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Tumayo po kayo, Doña Carmela, malumanay na sabi ni Althea. Hindi po kayo dapat lumuhod sa harap namin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangailangan ng pagpapakumbaba sa harap ng tao. Ang kailangan lang ay ang taos-pusong pagsisisi sa harap ng Diyos. Dahan-dahan tumayo si Doña Carmela. Ang mga mata ay puno ng luha. Althea, paano mo nagawa? Paano mo nagawa maging ganito kabait sa akin? Kasi alam ko kung ano ang pakiramdam na husgahan, sagot ni Althea. Alam ko ang pakiramdam na tingnan ng mababa. At hindi ko nais na maranasan mo yon, kahit na ginawa mo sa akin yon. Hindi ako magiging katulad mo, Doña Carmela. Hindi yon ang ituturo ko sa anak ko. Napatingin si Rafael kay Mia, na nakatingin pa rin kay Doña Carmela na may pagkamausisa. Anak, anong masasabi mo kay tita? Tumayo si Mia at lumapit kay Doña Carmela. Iniabot niya ang kanyang manika. Tita, ito po ang paborito kong manika. Kapag malungkot ako, niyayakap ko siya at gumagaan ang pakiramdam ko. Pwede ko po bang ipahiram sa inyo para hindi na kayo malungkot? Napahikbi si Doña Carmela. Lumuhod siya sa harap ni Mia at tinanggap ang manika. Ang mga kamay ay nanginginig. Salamat anak. Halos hindi na niya mabigkas ang mga salita. Salamat sa kabutihan mo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo kung gaano ako nagsisisi sa ginawa ko sa'yo. Okay lang po, numumiti si Mia. Basta maging mabait na po kayo ngayon. Yan po ang sabi ni Mami. Tumango si Doña Carmela. Pinunasan ang kanyang mga luha. Oo anak, magsisimula akong maging mabait. Magsisimula akong maging mabuting tao. Pangako ko yan. Umupo muli ang lahat. Ang katahimikan ay hindi na mabigat, kundi payapa. May bagong simula sa hangin. Althea? Rafael? Nagsalita si Doña Carmela. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Gusto kong malaman ninyo na hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Alam kong hindi ko kayo kayang bayaran sa lahat ng nawala sa akin. Ngunit gagawin ko ang lahat upang magbago. Hindi namin kayo hinihinga ng anuman, Doña Carmela, sabi ni Rafael. Ang gusto lang namin ay malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa, na may mga taong handang tumanggap sa inyo kahit na nagkamali kayo. Pero paano ako magsisimula? Naguguluhang tanong ni Doña Carmela. Wala na akong trabaho. Wala na akong reputasyon. Iniwan na ako ng asawa ko. Wala na akong anuman. Meron pa kayong sarili, mahinang sabi ni Althea. At minsan, yon ang pinakamahalagang bagay na maaaring magkaroon ng tao. Ang pagkakataong magsimula-mula. Gusto kong magsimula-mula, sabi ni Doña Carmela. Ang mga mata ay may bagong liwanag. Gusto kong maging mabuting tao. Gusto kong maging karapat-dapat sa awa na ibinigay ninyo sa akin. Hindi ninyo kailangang maging karapat-dapat, Doña Carmela, numiti si Althea. Kailangan lang ninyong piliin na maging mabuti. Araw-araw. At yon ang simula ng pagbabago. Lumipas ang mga oras sa maliit na apartment. Ngunit hindi napansin ng lahat ang oras. Nagkwentuhan sila. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Nagkwento si Doña Carmela tungkol sa kanyang mga pangarap noong bata pa siya. Mga pangarap na nakalimutan na niya sa gitna ng kanyang paghahangad ng kapangyarihan. Gusto kong maging guro, sabi niya. Ang mga mata ay malayo. Noong bata pa ako,
Gusto kong magturo sa mga batang walang kakayahan. Ngunit nakalimutan ko yon nang pumasok ako sa mundo ng pera at kapangyarihan. Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Rafael. Kung yan ang gusto ninyong gawin, pwede pa ninyong subukan. Tumingin si Doña Carmela kay Rafael. Ang mga mata ay may pagtataka. Bakit ninyo ako tinutulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyong pamilya? Kasi yan ang itinuro sa amin ng aming anak. Nakangiting sabi ni Rafael, tinitingnan si Mia na natutulog na sa kandungan ng kanyang ina. Na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Ang lakas na sabihin na hindi na ako magpapatuloy sa galit. Na mas mahalaga ang pagmamahal kaysa paghihigante. Napatingin si Doña Carmela kay Mia, ang bata na natutulog ng payapa. Ang anak ninyo ay napakabait. Sana natuto ako ng ganito noon pa. Hindi pa huli ang lahat, ulit ni Althea. Ang mahalaga ay nandito kayo ngayon handang magbago. At yon ang simula ng lahat. Nang magpaalam na ang pamilya, tumayo si Doña Carmela sa pintuan. Hawak-hawak pa rin ang manika ni Mia. Althea, Rafael, Mia, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ipinakita ninyo sa akin. At ipapangako ko sa inyo. Gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat sa tiwalang ito. Hindi ninyo kailangang patunayan sa amin ng anuman, Doña Carmela, sabi ni Althea. Patunayan ninyo sa inyong sarili. Yon ang mas mahalaga. Tumango si Doña Carmela. Ang mga luha ay muling tumulo. Salamat. Salamat sa pagtuturo sa akin ng tunay na kahulugan ng awa. Naglalakad palayo, nilingon ni Althea si Rafael. Masaya ka ba sa desisyon natin? Tumingin si Rafael sa kanyang asawa at anak. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Oo. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang linggo, sa tingin ko, tama ang ginawa natin. Hindi dahil sa pinarusahan natin siya, kundi dahil pinakita natin sa kanya ang daan patungo sa pagbabago. At yon ang panakamahalagang bagay, mumiti si Althea. Hindi ang pagbagsak ng isang tao, kundi ang pagbangon niya. Pinagmasdan ni Doña Carmela ang pamilya habang papalayo sila. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng araw ng umaga. Sa kanyang mga kamay, hawak-hawak ang manika na ibinigay ng batang kanyang sinaktan. Sa kanyang puso, isang bagong simula ang naghihintay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang kapayapaan. Hindi ang kapayapaang dala ng pera o kapangyarihan, kundi ang kapayapaang dala ng pagtanggap sa sariling pagkakamali at ang pag-asa na magbago. Hindi pa huli ang lahat. Bulong niya sa sarili. Ang mga salita ni Althea ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi pa huli ang lahat. At sa sandaling iyon, sa harap ng maliit na apartment na kanyang bagong tahanan, si Doña Carmela ay nagsimulang manalangin sa unang pagkakataon sa maraming taon. Hindi para sa kayamanan o kapangyarihan, kundi para sa lakas na maging mabuti, para sa lakas na magbago, para sa lakas na maging karapat-dapat sa awa na ibinigay sa kanya. Umaga ng Lunes, at sa unang pagkakataon, simula nung insidente, hindi na kinakabahan si Althea habang inihahanda si Mia para sa paaralan. Inayos niya ang kwelyo ng uniforme ng anak, pinunas ang bahid ng toothpaste sa gilid ng labi nito at numiti. Anak, handa ka na ba? Tanong niya at tumango si Mia habang hawak ang bag na puno ng mga bagong gamit. Sa labas ng gate, nakahintay na si Rafael. Nakapolo siya at maong, hindi nakasuit, at ayan ang sinadyang desisyon nila. Hindi na nila kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Kinarga ni Rafael si Mia at inilagay sa likod ng sasakyan habang si Althea ay umupo sa harap. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang sila, ngunit hindi yon malamig na katahimikan. Yon ay katahimikang puno ng pagtitiwala, ng pagkakaunawaan na kahit anong mangyari sa araw na yon, hawak nila ang isa't isa. Pagdating nila sa gate ng paaralan, bumagal ang mundo ni Althea. Nakita niya ang mga mukha ng ibang mga magulang na nakatingin sa kanila.
may mga bulungan, may mga titig na nagtatagal ng 1 segundo bago umiwas. Naramdaman niya ang bigat ng mga tingin na yon, ang mga alaalang bumabalik, ang sigaw ni Doña Carmela, ang tawanan ng mga tao, ang luha ni Mia. Nungit bago pa man siya lumubog sa alaalang yon, naramdaman niya ang kamay ni Rafael sa kanyang balikat. "Nandito ako," mahinang sabi nito. "Nandito tayo." Tumango si Althea at hinawakan ang kamay ni Mia. Bumaba sila ng sasakyan ng sabay-sabay at habang naglalakad sila papasok ng gate, may kakaibang nangyari. Hindi na sila tiningnan ng may paghuhusga. Sa halip, may mga ngiting nagbabalik sa kanila. May isang ina na dating umiiwas ng tingin ang lumapit at kinamayan si Althea. "Magandang umaga," sabi nito. At kahit maikli lang, sapat na yon para maramdaman ni Althea na may nagbago. Sa lobi ng paaralan, nakita nila si Mrs. Santos, ang principal, na lumapit sa kanila. Nakipagkakamay ito kay Rafael at ngumiti kay Mia. "Mr. at Mrs. Montemayor, ikinagagalak ko pong makita kayo. At Mia, handa na ba ang ating star student na yung taon?" Namula si Mia at tumango. At sa sandali ngayon, naramdaman ni Althea na may lumuwag sa kanyang dibdib. Hindi yon ang pagtanggap na inasam niya mula sa mga taong mayayaman. Yon ay pagtanggap mula sa mga taong nakakita sa kanila kung sino talaga sila. Dinala nila si Mia sa kanyang classroom at habang inaayos ng bata ang kanyang upuan, may isang batang babae na lumapit at numiti. "Mia! Tara, dito ka sa tabi ko," sabi nito. At si Mia ay napalingon kay Althea na nagbigay ng pahintulot sa pamamagitan ng pagtango. Habang pinapanood ni Althea ang anak na naupo kasama ng mga bagong kaklase, naramdaman niya ang pagyakap ni Rafael sa kanyang balikat. "Gagaling siya," sabi nito. "Oo," sagot ni Althea, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naniwala siya. Nang gabing yon, sa kanilang tahanan, naghapunan sila ng tahimik ngunit puno ng saya. Kinukwento ni Mia ang tungkol sa kanyang bagong kaibigan na si Bianca, tungkol sa kanilang guro na si Ma'am Liza na mahilig magkwento ng mga pabula, at tungkol sa kanilang unang aralin sa math na madali lang daw para sa kanya. "Kasi po, tinuruan niya ako ng maaga," sabi ni Mia habang kumakain ng manok at napangiti si Althea. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng pinggan si Althea, lumapit si Rafael at kinuha ang tuwalya. "Ako naman," sabi nito at kinuha ang basang pinggan mula sa kanya. "Okay lang, kaya ko," sagot ni Althea, ngunit hindi ito bumitaw. "Alam kong kaya mo, pero gusto kong tumulong," sabi ni Rafael at sa sandaling yon, napagkanto ni Althea na hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya kailangang maging matatag mag-isa. May kasama na siya. Nang matapos silang maghugas, lumabas sila sa veranda habang natutulog na si Mia. Umupo sila sa lumang upuang kahoy na minana pa nila sa lola ni Althea at tahimik na pinanood ang mga bituin. "Althea?" sabi ni Rafael at napalingon siya. "Alam kong hindi natin ito pinag-usapan ng diretsyo pero gusto kong malaman mo na hindi ko pinagsisisihan ang desisyon natin. Ang pagpapatawad kay Doña Carmela." Tumingin si Althea sa kanya at nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. "Alam ko," sagot niya. "Ako rin. Pero may isa akong naisip," patuloy ni Rafael. "Hindi ba't kung hindi natin siya pinatawad, mas madali sana? Mas masarap sana sa pakiramdam na nakita natin siyang magdusa?" Umiling si Althea. "Hindi, Raf. Kung pinagpatuloy natin ang pagpaparusa sa kanya, hindi tayo matatahimik. Ang pagpapatawad, hindi yon para sa kanya. Yon ay para sa atin, para kay Mia, para sa kapayapaan natin." Tumango si Rafael at sa sandaling yon, may naunawaan siyang bago. Hindi yon tungkol sa pagiging mabait na tao. Yon ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan sa halip na ang kasiyahan ng paghihigante. At yon, para sa kanya, ay mas mahirap at mas marangal. Kinabukasan, habang naglalakad si Althea pa uwi mula sa palengke, may nakita siyang pamilyar na figura sa kabilang kalye. Huminto siya at tiningnan ito ng mabuti. Doña Carmela.
Nakasimpleng bestida, walang alahas, walang kasamang katulong. Naglalakad ito ng mag-isa, may dalang bayong ng gulay. Sa unang sandali, may kirot sa dibdib ni Althea. Ang alaala ng kahihiyan, ng sakit ay bumalik. Ngunit sa halip na galit, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Awa. Nakita niya ang mga mata ni Doña Carmela na nakatingin sa kanya. At sa halip na umiwas, ngumiti si Althea. Hindi yun isang ngiting puno ng tagumpay. Yon ay isang ngiting puno ng pagkilala, na pareho silang tao, parehong nagkakamali, parehong natututo. Nagulat si Doña Carmela, ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumanggo lang si Althea at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na kailangan ng mga salita, ang pagtango na yon ay sapat na. Nang sabihin ni Althea kay Rafael ang tungkol sa nakita niya, tahimik lang ito ng ilang sandali. Pagkatapos, numiti ito. Ginawa mo ang tama, sabi nito. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yon. Hindi ko alam kung tama ba yon, sagot ni Althea. Alam ko lang na tama sa pakiramdam. Nang gabing yon, bago matulog si Mia, lumuhod ito sa tabi ng kama at nagdasal. Narinig ni Althea ang mahinang bulong nito. Salamat po sa magandang araw. Salamat po sa mga bagong kaibigan. At po, sana po maging masaya rin si Doña Carmela. Kahit papaano po. Naramdaman ni Althea na may tumagos sa kanyang puso. Sa edad na 6, mas naiintindihan ng anak niya ang pagpapatawad kaysa sa maraming matatanda. At sa sandaling yon, napagtanto niya na hindi siya ang nagturo kay Mia ng pagpapatawad. Si Mia ang nagturo sa kanya. Nang sumunod na linggo, nagpunta sila sa simbahan bilang pamilya. Umupo sila sa harap at habang umaawit ang choir, hinawakan ni Mia ang kamay ni Althea sa isang tabi at ang kamay ni Rafael sa kabila. Mahal ko kayo, bulong ni Mia, at sa sandaling yon, naramdaman ni Althea na kumpleto na ang mundo niya. Pagkatapos ng misa, habang naglalakad sila pa uwi, may nakita silang batang lalaki na umiiyak sa tabi ng kalsada. Lumapit si Mia dito nang hindi nag-iisip. Bakit ka umiiyak? Tanong niya, at sinabi ng bata na nawala ang kanyang baon. Agad na kinuha ni Mia ang kanyang baon at ibinigay sa bata. Eto, sayo na, sabi ni Mia. May pagkain pa naman ako sa bahay. Napatingin si Althea kay Rafael at pareho silang ngumiti. Hindi nila kailangang magsalita. Alam nilang pareho na tama ang kanilang ginawa. Ang ituro kay Mia na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihan ng puso. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Mia, umupo si Althea sa tabi ng bintana at pinanood ang mga bituin. Naisip niya ang lahat ng nangyari, ang kahihiyan, ang sakit, ang paghihigante, ang pagpapatawad at ang kapayapaan. At napagtanto niya na ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang arang na kailangan nilang matutunan. Hindi ang yaman ang nagbigay sa kanila ng kaligayahan. Hindi ang pagbagsak ni Doña Carmela ang nagdala sa kanila ng kapayapaan. Ang pagmamahal nila sa isa't isa, ang kanilang kakayahang magpatawad at ang kanilang kababaang loob na tanggapin na hindi perpekto ang mundo, iyon ang nagbigay sa kanila ng tunay na halaga. Lumapit si Rafael at umupo sa tabi niya. Anong iniisip mo? Tanong nito. Ang ganda ng buhay? Sagot ni Althea. Kahit gaano kahirap, may dahilan pa rin para magpasalamat. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Tama ka. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi? Ano? Na hindi natin kailangang maging perpekto. Kailangan lang nating maging totoo sa isa't isa. At iyon sa tingin ko ay sapat na. Tumango si Althea at sumandal sa balikat ni Rafael. Sa sandaling yon, hindi na niya naisip ang mga taong nanlait sa kanya, ang mga bulungan sa paaralan o ang sakit na naramdaman niya. Naisip niya lamang ang pamilya niya, ang anak niyang lumalaki ng may mabuting puso at ang asawang laging nandyan para sa kanya. At sa sandaling yon, alam niya na sa kabila ng lahat ng pagsubok, sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyan, sila ay nanalo. Hindi sa pamamagitan ng pera o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal, pagpapatawad at kababaang loob.
Kinuha niya ang kamay ni Mia na natutulog. Hinalikan ito sa no at bumulong. Mahal kita, anak. At hindi mo kailangang maging perpekto. Sapat ka na. At sa sandaling yon, sa tahimik na gabi ng kanilang tahanan, natapos ang isang kabanata ng kanilang buhay. Ngunit hindi yon ang katapusan. Yon ay simula pa lamang ng isang mas magandang umaga. Sa mga kwentong tulad nito, hindi naman talaga ang pera o ang posisyon sa lipunan ang siyang nagwawagi. Ang tunay na panalo, ang tanging mananatili sa atin, ay ang pagmamahal na ating ibinibigay at tinatanggap, ang danggal na hindi nabibili, at ang kapayapaang dulot ng malinis na konsensya. Mula sa araw na yon sa St. Catherine's Academy, natutunan nating lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account o sa taas ng apelido. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, pinili ng pamilyang Montemayor na tumindig hindi para maghiganti, kundi para ipagtanggol ang kanilang dignidad. At higit sa lahat, pinili nilang magpatawad hindi dahil nakalimutan nila, kundi dahil mas mahalaga ang paghilom kaysa sa pagdadala ng galit. Kay Althea, natutunan natin ang lakas ng isang ina na kayang ngumiti kahit masakit. Kay Rafael, ang katahimikan ng isang ama na handang ipaglaban ang kanyang pamilya sa paraang may paninindigan. At kay Mia, ang kadalisayan ng isang batang nagturo sa atin na ang tunay na kagandahan ng pagkatao ay nakikita sa kung paano natin tratuhin ang iba. Kaya sa mga nanood at nakiramay sa kwentong ito, sana ay may dala kayong aral na sa bawat pagsubok, may pagbangon. Sa bawat luha, may ngiti na naghihintay. At sa bawat kahihiyan, may pagkakataong ipakita ang tunay mang halaga. Salamat sa pagsama sa pamilyang Montemayor sa kanilang paglalakbay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga bagong kwento ng pag-asa at pagmamahal. Ingat lagi at huwag kalimutan, ang pinakamayaman sa mundong ito ay ang may pusog marunong magpatawad at magmahal ng walang kondisyon. Paalam at naway laging manaig ang kabutihan.